Good day po sa inyong lahat. Ayan. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayan. Today is August 10 ba? 11. Saglit lang po. August 11, Sunday. Ayan. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Blessed Sunday. Ayan. So, hindi pa po kasi tayo makapag-upload ng mga video natin, particularly dun sa mga video ng mga bisita natin na pumapasyal dito sa restaurant at nag-i-inquire ng mga RTL. Kaya ngayong umaga, hindi pa po natin ma-upload dala ng masyadong busy yung editor natin. At ako ay nagpasya na rin na maghanap ng ibang editor na magpo-focus lang sa mga vlog natin. Ayan. So, for the meantime, dahil nga sa wala pang makapag-edit ng mga video natin, ay ngayong umaga gumawa ako ng video tungkol sa update kung update sa RTL natin kung kailan tayo ulit magkakaroon, and then yung tungkol naman sa mga RTL natin ng July 20 tsaka yung August 2 na RTL natin. Ayan. So yung July 20 po natin ay tapos na pong ma-deliver yan. Nag-start tayo mag-deliver nung July 10. Yan. So, yun pong July 10, pag na-deliver sa inyo, hindi pa po 16 weeks yon. Magsi-16 weeks lang po siya sa July 20. Yan. Kaya po pinadalhan ko kayo ng feeds para siya yung ipakain ninyo sa mga manok ninyo hanggang sa July 20. Ayan po. Ayan. And then natapos po tayo ng delivery bandang pas July parang July 24 na ba? Ayan po. Ayan. So actually yung pang July 20 na yan, merong natira sa atin na 2,000 heads. At yung 2,000 heads natin may nangingitlog na. As of yesterday ata 8 na. Nung isang araw 8 na. Hindi ko lang po alam kung ilan kahapon. Ayan. So nag-start na pong mangitlog yan nung 18 weeks nila. And day 2. Ayan. Yung manok na napunta sa amin, 18 weeks at saka day 2 sila nang itlog. Ayan. And then as of nung isang araw may 8 na ng itlog. Pero makikita nyo naman na mapupula na yung mga palong. Ayan. So siguro bukas, hindi po pala bukas. Siguro by Wednesday, pupunta po tayo dun sa farm para i-vlog. Ipakita ko sa inyo yung manok natin na pang July 20. Kasi po Monday hindi po ako available. Pupunta po kami ng World Trade Center. May seminar po yung lot ng mga barangay official nationwide. Yung schedule po namin 12, 13, 14. Ayan po. Ayan. So talagang ganyan lang po. Huwag po kayong mainip sa pag-aantay ng kanilang pangingitlog. Ang importante po, ang tignan ninyo yung dapat kondisyon yung kanilang katawan. Wala po silang sipon, hindi po sila nagdudumi ng green. Yun po yung sign ng malaria. Yan po. And then kapag may kuto, painumin nyo po sila ng ivermectin. Madalas ko pong sinasabi sa inyo, kapag hindi po kayo makabili sa poultry supply ng mga gamot na nabanggit ko, bumili na lang po kayo sa Shopee. Buwan na rin po yung practice ko na sa Shopee na ako bumibili.
Opo. Kasi kadalasan sa poultry supply, wala pong mabili. And then ito namang sa tape terminator, yung sa pamurga, bihira pong mag-area yung kaibigan ko na ahente ng LDI. Product po kasi ng LACPO Drug Incorporated yung tape terminator. So pag sinabi niyo pong tape terminator, gamot po yan sa purga po yan, sa bulate. Tapeworm. Yan. So, importante po kapag kondisyon yung manok ninyo, gugustuhin man natin o hindi, mangingitlog talaga yung manok natin. Lalo na kapag pinakain nyo na sila ng layer 1 and then napailawan na. Ayan. And speaking of pagpapailaw, may mga nagtatanong, yung mga nakakuha ng pang July 20, tinatanong kung pwede na raw pailawan. Sabi ko, hindi pa pwede. September 3 pa natin sila papailawan. Kasi once po na pinailawan natin sila, yan, dahil kapag pinailawan po natin sila, pinat ko po kasi nasisilaw na ako sa araw. Ayan. Dahil kapag pinailawan po natin sila, pwede naman natin silang pailawan, ang ibig kong sabihin. Pero, titake nyo po yung race. Magkaka-prolapse po yan. Ayan. Yung prolapse po, yun po yung nawawarak yung kanilang puwerta, yung kanilang puwet, at lumalabas po yung bahay itlog. Ayan. At ang mangyayari, ikamamatay po nila yan dahil mawawalan sila ng dugo. Ayan. Tapos tutukain yan ng kapwa nilang manok, yung katabi nila dyan sa cages. Ayan. So ang mangyayari, mamamatay po sila. Ayan. Makikita ninyo ang prolapse, ang sign ng prolapse, makikita nyo po yung puwet nila, may dugo, tapos basa yung kanilang puwet, tapos lumabas yung kanilang bahay itlog. Minsan naman po, ang prolapse, hindi pulat ng prolapse ay lumalabas yung bahay itlog. Minsan naiiwan lang din dun sa loob, pero nabasagan na po sila. Ayan. So, sa ibang farm nga po, yung mga dating grower ng RTL, nagtataka yung mga ibang nakakakuha kasi bakit nagkaka-prolapse yung kanilang mga manok, very prone sa prolapse. Kasi po ang nangyayari dyan, pinapailawan nila dun sa growing house. Dapat po kasi kapag 6 weeks na ng manok, di po ba inaalagaan po namin yan ng from day 1 to 16 weeks. Ayan, habang andun po sa amin yan, hanggang sa sila ay mag 16 weeks, pagdating po ng 6 weeks nila, hindi na po namin sila pinapailawan. Ayan po. Para hindi sila maging prone sa prolapse. Ayan. Kaya lang yung ibang farm, pinapailawan nila para mag-mature yung manok. Unang-una, para makakain sa gabi. Ayan, masyado silang worried. Tapos, sabi na natin, hindi naman nila intensyon na gawin yon or mandaya, Ayan. So, para daw makakain sa gabi, kaya nila pinapailawan. Pero ang nangyayari po talaga, magkaka-prolapse yung manok. Ayan, kaya sa amin, pinapractice namin yung itong mga company na to. Makikita naman natin dyan pag mag-research tayo kay Google, yung lighting program. So makikita doon, 6 weeks, hindi na po pailawan. Ayan. So yun po yung practice namin. Ayan. Kapag meron namang yung mga grower naman na, ang ibig ko pong sabihin, yung grower, yung RTL, parang kagaya ko, nagpapalaki ng sisiw para ibentang RTL. Pwede rin naman kasi nilang pailawan para makita nyo talaga na
mapulang-mapula na yung mga manok. Yan. Pero hindi po advisable talaga para sa akin. Kasi ang kawawa, tayo rin ang magsasuffer. Magiging prone po siya sa prolapse. Ayan. Kaya pagtiyagaan po natin. Hindi po yung sinabi na 18 weeks mangingitlog na. Hindi po yung sabay-sabay yan. Ako po, ang sinasabi ko, 18 weeks mag-uumpisa na silang mangitlog. Paisa-isa. Kasi mahirap po yung yung sasabihin mo na 18 weeks mangitlog na. Siyempre, lalo na kapag newbie. Ang aasahan yan na pagdating ng 18 weeks, akala ni newbie, as in marami na yung mangitlog. And then kapag nangitlog ng paisa-isa, magtataka siya. Naku, parang naloko ata ako, parang ganon, di ba? So hindi po ganon. Sa yung sa natural ng yung mga native na manok natin, pagdating ng 5 months bago sila mag-umpisang mangitlog eh. Tapos pag nangitlog, di ba, ganon din, maliliit muna. Ganon din sa panabong na manok. Yung mga unang itlog, piwi, ganyan. So hindi pa po yun pwedeng isalang sa incubator. Kasi maliliit, mahuhulog po siya dun sa sa tray ng incubator natin. So sa next cycle po ulit. Kasi pag yung sa Texas naman, pag nakapag-itlog siya ng mga 12 to 20 eggs, panandalian siyang hihinto, and then maya-maya magre-resume na naman siya sa pangingitlog. Kaya lang itong mga layers natin iba eh, tuloy-tuloy as long as kondisyon yung kanilang katawan. Ayan. So tuloy-tuloy po yan na nangingitlog. Dati-rati nga, siguro mga 15 years, 20 years ago, ang turo, ang layers, kapag naglugon, hihinto talaga sila sa pangingitlog. Pag yung naglulugon, pag yung magpapalit ng balahibo. So, ang ginagawa nila, maraming proseso, pakakainin sila ng darak. And then, sasaraduhan yung manukan, i-stress nila eh. I-stressin nila yung manok. Lalagyan ng luna, tulda, and then ang ipapakain lang yung darak para yung manok po daw kasi never ko pa namang ginawa para ma-stress daw. Kapag na-stress, mahuhulog sabay-sabay, maglulugon silang sabay-sabay, and then kapag naglugon sila after 2 weeks, tsaka na naman sila pakakainin ng chick booster, ayan, then grower, tapos ibabalik ulit sa layer 1. And then yun na, mag-uumpisa na naman daw siyang mangitlog na naman daw ng maganda. Which is hindi ko pa naman sinubukan dahil matagal na pong practice yan. Pero kaya hindi ko po masabi kung ano nga ba talaga. Yung kinekwento ko sa inyo ay based lang sa mga narinig natin. Ayan. Kasi may mga may mga farm din, may malaki akong farm na kakilala, or hindi ko naman kakilala, may malaking farm akong alam na nagdi-deliver sa mga bayan-bayan. At ang kanilang itlog ay itlog daw ng mga calves, yung mga kinals, yung mga manok natin na kumbaga pinagsawaan na natin, kinal na natin dahil mahina na nga po silang mangitlog. So ang ginagawa ng farm na yon, binibili niya yung mga kal, lalo na po yung mga kal ng malalaking manukan din, and then yon pino-force molting nila, tapos kinokondisyon ulit hanggang sa mangitlog na naman daw ng maayos, siguro mga 70% daw, 80%. Ayan. And then ang nangyayari pero ito po, kaya ayaw ring bilhin yung itlog nila kapag may mga ibang mabibili, may choice pa. Yung itlog po maninipis, sobra pong nipis yung kanilang shell, dala ng syempre matanda na yung manok. Ayan, so parang nung nagka-pandemic, parang hindi ko naman na nakikita yung yung truck na yun. Kasi dumadayo lang po yun dito sa amin, nanggagaling dyan sa Bulacan. At makita mo talaga yung itlog nila, maninipis yung shell.
hinahawakan mo pa lang, dumampi lang ng konti yung kuko mo, basag na yung itlog. Ayan. So, ganun po. And then, yung update naman tayo sa RTL natin. Yung parating po nating RTL, dapat po sana kagabi yun. Kaya lang, na-move po dahil konti po yung pisa. So, ang nangyari, 20,000 po kasi yung parating natin eh. So, ang mangyayari sa August 17 po ang dating nila. August 17. So, pag dumating siya ng August 17, magbibilang tayo ng 16 weeks. So, most likely, December 7 na po yan. Kaya lang, itong December 7 natin, 20,000 po yung parating na sisiw. Ang 6,000 po dyan ay nakabook na at saka 8,000. So, 6 plus 8, 14,000. So, ang available na lang po ay 6,000. Pero 5,500 lang yung ipapabook natin kasi yung 500 buffer para sa mortality. Yan. So, yung 5,500, yun po yung ating ipapabook. So, yung mga nag-inquire po, na sinabihan kong pwede na kayong mag-partial ng August 18. Ayan po. So, kung sino po yung mauna. Although may mga nag-partial na rin po, yung mga kakilala na, syempre kilala na po nila ako. Dahil may mga first at saka second transaction na kami. So may mga nag-partial na. Parang si Engineer JR Season dyan sa Concepcion, Tarlac. Siya po yung binlog ko na yung sabi ko kamukha ni Lloyd Umali. Pero may mga ibang nagsasabi din may anggulo daw na mukhang kamukha niya si Coco. Ayan. So nag-partial na po siya ng 100K nung Wednesday pa. Ayan. Pang December 7 yan. At may iba na rin na nag-partial. Ayan. Hindi ko po dala yung listahan. Yan. So, ganun na lang po. Abangan nyo lang po yung RTL natin, yung pagdating ng sisiw. At ito po yung pang December 7. Yan. So, kanina nag-reply po ako. Marami-rami rin yung na-replyan ko na mga inquiries. Yung mga taga-Birak, Catanduanes, sorry po, wala kaming delivery dyan. Ganun din sa Bicol. Yung Bicol, at least 1,000 heads po sana kasi minimum charge ni tracking 50,000 po. So hindi po practical yung ganon, 'di ba? Magbabayad kayo ng ganong shipping fee. Hindi na po kayo kikita. So at least 1,000 heads po. Kapag may makasabay sana or yun po pwede. Ganon din yung si Batangas, ganon din po. Pero kung willing naman kayo na talagang very eager at gusto niyo lang naman talaga na maranasan kung paano yung flow ng business, gusto niyo magamay kasi in the future may plano kayong mag-expand ganyan. Syempre pwede po yung ganon. Pero yung order kayo ng 96 heads tapos Batangas and then ganito yung delivery charge. Pag-isipan niyo po munang mabuti. Ayan. Ako po gusto ko kung sa gusto dahil makakabenta tayo pero syempre iniisip ko rin po kayo. Ayan po. So hanggang dito na lamang muna tayo. Ayan. Pasensya na po kayo sa background na itutok natin dun sa garahe. At speaking po dun sa mga nagtatanong pala ng yung mga newbies, halimbawa po yung 96 heads. Importante po parang ganito, may masisilungan lang yung cages. At least 8 feet po yung taas from floor to bubong. 8 feet po yung taas. And then yung space, pwede po siyang kahit 12 feet by 12 feet lang. So po ito? Parang ito ata 3 meters po ito eh. Itong poste na to hanggang dyan sa poste na yan 3 meters po yan. And then atras kayong ganon, siguro ganito rin. Yan. So pwede na po yung 96 heads dito or more. So ganon lang po.
pwedeng ang gamitin yung bubong, yung yero, pwede rin yung nipa, anahaw, depende po sa available na materials dyan sa inyo. Ayan. And then kapag sa 192 naman, ang ina-advise ko sa inyo, yung mga nasa vlog na lang natin, yung i-search nyo po, sukat ng pang 192 heads. Ayan po. Ayan. So, ang nakikita nyo ngayon yung garahe natin. Ayan. And then, naka-solar siya. Ayan. Tapos, andito yung sasakyan natin. Ayan. Tapos, dito po yung bahay pala. Ito po yung bahay po ng kapatid ko yan. Compound po kasi kami. And then, ayan po yung bahay natin. Ayan po. Ayan. 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 So, maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat. At God bless. Ayan.